Putin, hindi ligtas ang iyong victory parade sa May 9. Sa kasalukuyan, patuloy ang matinding girian sa pagitan ng Ukraine at Russia. Kamakailan ay nagmungkahi si Vladimir Putin ng 3 araw na tigil putukan kasabay ng nakatakdang Victory Day parade ng Russia. Pero hindi basta-basta nagpadala ang Ukraine at agad nilang tinanggihan ang alok dahil sa mga lumang panlilinlang na paulit-ulit ng ginawa ng Russia. Sa likod ng alok na ito ay may mga taktika at lihim na layuning pinaghihinalaan ng Ukraine at ng Estados Unidos. Ngunit bakit nga ba gustong-gusto ni Putin ang pansamantalang tigil putukan? May tinatago ba siyang mas malalim na dahilan? Tara, tuklasin natin ang buong kwento at alamin kung paano sinubukan ni Putin na gamitin ang tigil putukan para sa sariling kapakinabangan at kung bakit hindi pumayag ang Ukraine. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po, kaya naman simulan na natin. Walang pag-asa. Yan ang malinaw na mensahe na ipinadala ng Ukraine sa Russia matapos magmungkahi si Vladimir Putin, ang Pangulo ng Russia, ng isang 3 araw na tigil putukan. Mas naging kapansin-pansin pa ito dahil tinapat ni Putin ang kanyang mungkahi sa araw kung kailan balak niyang magdaos ng isang engranding parada. Subalit hindi basta-basta magpapaloko ang Ukraine. Hindi ito ang unang pagkakataon na nag-alok si Putin ng tigil putukan at agad niya ring nilabag ang kasunduan pagkalipas lamang ng ilang oras. Mula pa lamang sa simula ay malinaw na ang babala ng Ukraine. Hindi magiging ligtas ang parada ni Putin sa May 9. Ang parada na ito ay siguradong magiging target ng mga puwersa ng Ukraine. Ang nasabing parada ay nakatakdang ganapin sa May 9 bilang selebrasyon ng tagumpay ng Russia noong World War II. Ayon sa Russia, ito ay isang pagpapakita ng pagmamahal sa kanilang bayan. Ngunit kung titingnan ng mas malalim, sa panahong ito na ang kilos ni Putin ay ginagaya ang mga mananakop noong 1930s at 1940s, ay malinaw na ang parada ay naging simbolo na lamang ng kanyang makasariling hangarin. Kung tutuusin, walang dahilan para hayaang magdiwang si Putin habang ang kanyang mga sundalo ay patuloy pa rin sa pag-atake sa Ukraine. Sa ngayon ay hinihingi pa ni Putin na magkaroon ng 3 araw na tigil putukan bilang paggalang daw sa kanyang parada. Subalit dito na pumasok ang matinding pagtutol ng Ukraine. Hindi nila papayagan na ang pansamantalang katahimikan ay gamitin lang ni Putin para maisagawa ang kanyang sariling palabas. Akala ni Putin kaya niyang kontrolin ang sitwasyon. Akala niya ay mapipilit niyang pumayag ang Ukraine, ngunit nagkamali siya. Gayon din naman mariing tinanggihan ng Ukraine ang alok. Hindi sila titigil ng labanan para lamang bigyan si Putin ng pagkakataon na magparada. At kung iisipin, bakit nga ba nila ito pagbibigyan? Sa mga naging pahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky, malinaw ang kanyang pagdududa. Para sa kanya ang alok na tigil putukan ay hindi totoo. Isa lamang itong palabas na nilikha ni Putin upang makuha ang simpatiya ng Amerika. Kung ilalagay sa ganitong konteksto, ay malinaw na ang mungkahing 3 araw na tigil putukan ni Putin ay hindi para sa makataong layunin, kundi para lamang sa kanyang pansariling kagustuhan. Hindi na rin bago sa Ukraine ang ganitong galaw ni Putin. Alam na nila kung paano ginagamit ng Russia ang mga kasunduan para sa kanilang sariling interes. Noong kalagitnaan ng March ay pumayag ang Ukraine sa mungkahing tigil putukan na tatagal ng 30 days sa tulong ng Amerika. Nagkunwari ang Russia na susunod sa kasunduan. Ngunit sa loob ng mahigit 50 days ay pilit nilang ginamit ang kasunduan upang manipulahin ang sitwasyon sa kanilang pabor. Sa ngayon, ang mungkahi ni Putin na 3 araw na tigil putukan ay isa lamang uri ng panunuya sa mga seryosong pagsusumikap ng Ukraine at Amerika. Ayon kay Zelensky, ang tunay na tigil putukan ay dapat tumagal ng 30 araw. Hindi sapat ang 3, 5 o 7 araw upang makabuo ng anumang plano na makakatulong upang tapusin ang digmaan. Dito rin makikita ang malaking pagkakaiba ng pananaw ng Ukraine at Russia kung ano ang tunay na kahulugan ng tigil putukan. Para kay Zelensky at sa Amerika, ang tigil putukan ay dapat ganap na paghinto ng labanan upang magkaroon ng sapat na oras ang dalawang panig na makipagkasundo. Ngunit para kay Putin, ito ay isa lamang maikling pahinga upang makapagdiwang bago muling utusan ng kanyang mga sundalo na ipagpatuloy ang pag-atake sa Ukraine. Dagdag pa ni Zelensky, isa lamang itong palabas mula kay Putin. Imposibleng makapaglatag ng maayos na plano sa loob lamang ng 2 o 3 araw.
Ang isa pang problema, ayon kay Zelensky, ay wala man lang binanggit si Putin tungkol sa pagkakaroon ng tagamasid o sino mang magbabantay upang tiyakin kung susunod ba talaga ang Russia sa tigil putukan. Ayon pa sa Ukraine, bukas naman sila sa pag-uusap tungkol sa tigil putukan na tatagal ng 30 araw. Kahit magsimula pa ito sa mismong araw na iminumungkahi ni Putin. Ngunit mula sa panig ng Russia ay walang lumalabas na kahit anong malinaw na tugon. Isang patunay dito ang naging pahayag ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia na si Maria Zakharova. Ayon sa kanya, literal na nagpaplano si Zelensky ng mga pag-atake habang nasa ere matapos tanggihan ng Ukraine ang mungkahi ng 3 araw na tigil putukan. Sa katunayan, hindi lang si Zelensky ang nagsalita ng matapang. Sa harap ng marami, sinabi niya, nag-aalala ang Russia kung matutuloy ang military parade nila at dapat lang silang mag-alala. Pero ang mas dapat nilang pagtuunan ng pansin ay ang katotohanang patuloy pa rin ang digmaan. Sa madaling salita, malinaw ang mensahe ni Zelensky. Hindi siya natatakot sa mga plano ng Russia. Sa halip, binigyang din niya na ang digmaan ay hindi pa natatapos at hindi dapat magpakakampante ang Russia. Samantala, hindi rin nagpahuli ang tagapagsalita ni Putin na si Dmitry Peskov. Mayabang niyang sinabi kung ano-ano ang sinasabi ni Zelensky, karamihan doon ay hindi maganda. Magkakaroon ng parada at pareho natin itong mapapanood ng buong pagmamalaki. Para bang gusto niyang ipakita na buo pa rin ang loob ng Russia kahit may banta ng digmaan. Pero kung iisipin, ang ganitong mga salita ay maaring palatandaan na nagiging kampante na ang Russia. Pero bago natin husgahan ang mga kilos ng Russia, ay kailangan muna nating pag-usapan kung bakit napakahalaga ng desisyon ng Ukraine na tanggihan ang alok na tigil putukan para sa parada. Ano ba talaga ang buong alok ni Putin? At bakit mabilis itong tinanggihan ng Ukraine? Kaugnay nito, noong April 28 ay nag-announce si Putin na magkakaroon ng 3 araw na tigil putukan. Nais din niya na magsimula ang tigil putukan sa May 8 at magtapos sa May 10. Ang mga petsang ito ay hindi basta napili. Eksakto itong tumapat sa araw ng kanilang espesyal na parada. Para bang sinigurado nilang walang gulo habang sila ay nagdiriwang. Sinabi pa ng Kremlin, ititigil ang lahat ng labanan sa mga araw na ito. Naniniwala ang Russia na dapat sumunod ang Ukraine. Sa unang tingin parang magandang ideya ito. Pero kung susuriin, mukhang isa itong paraan para paikutin ang buong kwento tungkol sa tigil putukan. At lalo pang naging malinaw ang taktika ng Russia nang sabihin nilang magbibigay sila ng mabilis at epektibong tugon kung sakaling umatake ang Ukraine habang nagaganap ang selebrasyon. Sumagot naman si Zelensky. Nagmungkahi siya ng mas mahaba pang tigil putukan na aabot ng 30 araw. Ngunit gaya ng inaasahan ay hindi ito tinanggap ng Russia. Para kay Putin gusto lang niyang tumigil ang labanan habang isinasagawa ang parada. Hindi rin talaga siya interesado sa mas malawak na kapayapaan. Gayun din naman noong kalagitnaan ng April ay sinabi ni Putin na magkakaroon ng 3 araw na tigil putukan para ipagdiwang ng Russia at Ukraine ang Easter. Sinabi rin niyang walang magiging banta ng pambobomba. Noong una ay naging maingat ang Ukraine pero hindi sila agad nagsara ng pintuan. Pinili nilang maghintay. Nag-observe sila kung seryoso nga ba ang Russia. Ang usapan ay kung titigil ang Russia sa pag-atake, ay titigil din ng Ukraine. Pero kung ipagpapatuloy ng Russia ang kanilang pag-atake, ay handa rin ng Ukraine na lumaban. Ngunit ilang oras pa lang matapos ideklara ang 3 araw na tigil putukan, ay agad na umatake ang Russia. Ipinakita nito na ang kanilang salita ay hindi mapagkakatiwalaan. Ayon kay Zelensky sa isang post sa Telegram, ilang oras matapos sanang magsimula ang Easter ceasefire, pwede nating sabihing sinusubukan ng Russian Army na magpakitang may tigil putukan, pero sa ilang lugar, patuloy silang sumusubok na umatake at magdulot ng pinsala sa Ukraine. Sa madaling salita, hindi seryoso ang Russia sa kanilang pangako at hindi nagtagal tuluyan ng hindi sinunod ng Russia ang kasunduan. Sa pagtatapos ng ipinangakong tigil putukan ay umabot sa halos 3,000 pag-atake ang ginawa ng Russia laban sa Ukraine. Hindi lang yon, patuloy ding nilabag ng Russia ang iba pang ceasefire agreements. Kabilang dito ang mga napag-usapan sa Black Sea at sa mga energy facilities. Sa paglipas ng panahon ay napatunayan ng Ukraine na hindi sila dapat magtiwala kay Putin. Kahit ano pa ang sabihin ng leader ng Russia, ay paulit-ulit niyang inuutos sa kanyang mga sundalo na lusubin ang Ukraine. Kaya ngayong nagsasabi si Putin na kailangan huminto ang labanan para lang makapagparada siya, ay imposibleng maniwala pa ang Ukraine. Hindi rin nila makakalimutan ang nangyari ilang linggo lang ang nakaraan.
Noong mga nakaraang buwan ay hindi kailanman inakala ni Vladimir Putin na papayag si Volodymyr Zelensky sa kanyang alok na ceasefire. Ang nasa isip ni Putin noon ay malinaw at simple lang. Ang gusto niya, ang Ukraine ang unang lalabag sa usapan para maipakita sa buong mundo na sila ang agresor. Ang plano ni Putin ay kung sakaling magkaroon ng kaguluhan habang ipinatutupad ang tigil putukan tuwing mahal na araw, ang sisi ay mapupunta sa Ukraine. Ngunit hindi nagtagumpay ang plano niyang ito. Sa halip nagulat si Putin nang sabihin mismo ni Zelensky na handa ang Ukraine na sumunod sa tigil putukan basta't susunod din ng Russia. Dahil dito ay nagulo ang lahat ng plano ng Russia at parang bula na lang itong naglaho at hindi pa doon nagtapos ang sorpresa ni Zelensky. Hindi lamang siya pumayag sa tigil putukan, nagmungkahi pa siya na dapat itong pahabain at gawin pang tatagal ng 30 days. Dahil dito ay lalong nagulo ang mga plano ni Putin dahil kung tatagal ang tigil putukan ay hindi nila magagawang ipakita na ang Ukraine ang unang umatake. Sa panahong iyon ay malinaw na hindi gumana ang gustong manipulation ng Russia. Para sa Russia, ang mahal na araw ay hindi lang basta pagdiriwang. Isa itong pagkakataon upang ipakita sa buong mundo, lalo na sa Estados Unidos, na sila ay bukas sa usapang pangkapayapaan. Ngunit ang katotohanan ay hindi naman talaga nila balak sundin ang anumang tigil putukan. Ang layunin nila ay linlangin ang buong mundo. Gusto nilang palabasin na ang Ukraine ang hindi sumusunod sa usapan. Sa madaling salita, gusto nilang kontrolin ang kwento tungkol sa kung sino ang tunay na agresor. Ngunit nabigo sila. Ngayon habang lumalapit ang buwan ng May, ay muling sinusubukan ni Putin ang parehong taktika. Naghain na naman siya ng panibagong hiling para sa tigil putukan. Sa pagkakataong ito, ang dahilan daw niya ay para sa makataong dahilan. Pero kung iisipin ng mabuti, hindi ito ang totoong dahilan. Sa likod ng maganda niyang pananalita ay gusto lang talaga ni Putin na makuha ang simpatiya ng mundo at mapigilan ng Ukraine sa anumang pag-atake sa kanilang military parade. Ngayong May ay may nakatakdang malaking military parade sa Russia. Alam ni Putin na maaaring targetin ito ng Ukraine at syempre ang mga karaniwang mamamayan ng Russia ang tiyak na dadalo rito. Kaya naman ginagamit ni Putin ang kanyang sariling mamamayan bilang panangga. Ang sinasabi niyang makataong dahilan ay isang matamis na pananalita lang para pagtakpan ang tunay niyang layunin. Gusto ni Putin na umatake ang Ukraine sa parada. Kapag may nasaktan o namatay na sibilyan ay magmumuka ang Ukraine na parang mga terorista sa mata ng buong mundo. Sa katunayan, sinabi na ni Maria Zakharova na ituturing ng Russia na isang teroristang gawain ang anumang pag-atake ng Ukraine sa May 9. Ibig sabihin nais nilang palabasin na ang Ukraine ang dahilan kung bakit hindi natatapos ang digmaan. Ito ay isang malinaw na pagbaluktot ng katotohanan. Isa itong desperadong hakbang upang makuha ang magandang imahe sa harap ng mundo. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ito uubra dahil alam na ng Ukraine at Estados Unidos ang laro ni Putin. Kung babalikan natin ang mga naganap noong mahal na araw, ayon sa mga tagamasid, ang alok na tigil putukan noon ay dumating sa isang napakahalagang panahon kung kailan sinusubukan ng Estados Unidos na tulungan ang Russia at Ukraine na makamit ang kapayapaan. Nag-alok ang Estados Unidos ng tigil putukan, pumayag ang Ukraine. Ngunit ang Russia, paulit-ulit na tumanggi at humarang. Ang gusto nila ay mailagay sa mahirap na posisyon si Pangulong Donald Trump. Ang orihinal na plano ni Putin noon ay linlangin si Trump at palabasin na ang Ukraine ang may kasalanan sa patuloy na labanan. Ngunit habang lumalala ang sitwasyon ay dumarami ang mga boses sa loob mismo ng Estados Unidos na humihiling kay Trump na kumilos laban sa hindi tapat na taktika ni Putin. At tila nakinig nga si Trump. Nung nagsimulang umatake ang Russia, kahit may kasunduan sa tigil putukan ng mahal na araw, ay nagsalita si Trump. Sa isang pahayag sinabi niya, walang dahilan para magpaputok ang Russia ng mga missile sa mga sibilyang lugar, lungsod at bayan nitong mga nakaraang araw. Idinagdag pa niya, parang ayaw naman pala niyang tapusin ang digmaan. Niloloko niya lang ako. Kailangan sigurong ibang paraan na ang pagharap sa kanya baka sa pamamagitan ng banking o secondary sanctions. Masyado nang maraming namamatay. Sa madaling salita, nakita na ni Trump ang tunay na motibo ni Putin. Nabigo ang plano ni Putin na linlangin ang Pangulo ng Estados Unidos. At ngayon habang muling sinusubukan ni Putin na kumbinsihin si Trump na ang Ukraine ang aggressor, hindi na siya pinapaniwalaan. Nang iminungkahi ni Putin ang 3 araw na tigil putukan para sa May, ay agad nagbigay ng pahayag ang tagapagsalita ng White House na si Karoline Leavitt. Sabi niya, malinaw na sinabi ng Pangulo na gusto niya ng permanenteng tigil putukan muna para matigil na ang pagdanak ng dugo at pagpatay.
Dagdag pa niya, lalo na siyang naiinis sa mga leader ng parehong bansa. Noong una, kapag sinasabi ang parehong bansa, tila pinapahiwatig na sinisisi ni Trump ang parehong Russia at Ukraine. Ngunit ngayon mukhang binibigyan lamang niya si Putin ng maliit na pag-asa para maisip ng leader ng Russia na may kaunting impluensya pa siya. Sa katotohanan, alam na ng Estados Unidos na hindi talaga titigil ang Russia sa May. Alam din nila na kung magpapatuloy ang pag-atake ng Russia ay may karapatan ng Ukraine na lumaban. Sa huli, ang plano ni Putin na linlangin ng Estados Unidos ay nauuwi na naman sa kabiguan. At ayon sa mga ulat, mabilis nang nauubos ang pasensya ng Pangulo ng Estados Unidos. Isa pang mahalagang bagay na dapat isaalang-alang ay ang posibilidad na kaya gustong-gusto ni Putin ang tigil putukan sa May ay dahil ramdam na nila na nasa alanganin na ang Russia sa digmaan laban sa Ukraine. Sa kasalukuyang panahon, hindi may kakaila na isang napakabigat na hamon ang kinakaharap ngayon ni Vladimir Putin. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga plano at estratehiya, ay tila papalapit na ang Russia sa pinakamatinding pagkalugi sa kasaysayan nito pagsapit ng taong 2025. Ayon sa ulat ng Pravda, sa unang 4 na buwan pa lamang ng taon ay tinatayang nasa 160,000 na sundalo ng Russia ang napatay, nasugatan o nabihag. Kung magpapatuloy ang ganitong bilis ng pagkalugi, ay posibleng umabot sa humigit kumulang 480,000 ang kabuuang bilang ng mga sundalong mawawala bago matapos ang taon. Bukod pa rito, iniulat din ng Euromaidan Press na mula nang lusubin ng Russia ang Ukraine, ang kabuuang casualty ng Russia ay tinatayang umabot na sa 950,000. At kung patuloy na ganito ang sitwasyon, ay hindi malayong lumampas sa 1,000,000 ang kabuuang bilang ng mga sundalong namatay, nasugatan o nabihag bago pa man matapos ang buwan ng May. Ngunit mas lalo pang nagiging mahirap para sa Russia ang katotohanang ang malalaking pagkalugi nilang ito ay nauuwi lamang sa napakaliit na tagumpay sa digmaan. Nitong nakaraang buwan ng April ay nakakuha lamang sila ng tinatayang 68 square miles ng lupain sa Ukraine. Kapalit nito, halos 36,000 na sundalo ang kanilang nawala. Sa madaling salita, humigit kumulang 529 na sundalo ang nagbuwis ng buhay para lamang sa bawat isang square mile. Malinaw na palatandaan ito na sugatan at labis ng humihina ang puwersa ng Russia. Dahil sa patuloy na paglala ng kanilang kalagayan, ay nagkaroon ng ibang kahulugan ang kahilingan ni Putin para sa isang pansamantalang tigil putukan. Malaki ang posibilidad na desperado na siyang makahanap ng kahit anong paraan upang kahit papaano ay mapahinto ang labanan. Sa ganitong paraan ay magkakaroon ng pagkakataon ng kanyang hukbo na muling magtipon, maghanda at makabawi. Bagamat kung magkakaroon nga ng tigil putukan ay makikinabang din ang Ukraine. Pero kung tutuusin, sa loob lamang ng 3 araw ay hindi ganoon kalaki ang maaaring magawa para sa paglipat ng puwersa o paghahanda para sa mga bagong opensiba. Kaya marahil ang tunay na dahilan ng kagustuhan ni Putin na itigil pansamantala ang laban ay hindi lang para sa kapakanan ng kanyang mga sundalo, kundi bahagi rin ng kanyang personal na pagmamataas. Isa rin itong pagtatangka na linlangin ng United States at ang buong mundo habang tahimik na inaamin na hindi na kasing lakas ang kanyang militar gaya ng gusto niyang ipakita. Maaring sinusubukan lamang niyang bumili ng oras. Ngunit ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, hindi nila bibigyan ng ganitong pagkakataon ng Russia. Binanggit pa nga niya na hindi ligtas ang parada na pinaplano ng Russia. Sa kabila ng lumalalang sitwasyon ay determinado pa rin ng Russia na ituloy ang kanilang Victory Day Parade. Kahit gitna ng digmaan ay handa silang maglaan ng malaking halaga para sa palabas na ito. Sa mga nakaraang taon ay umaabot sa bilyon-bilyong rubles ang ginagastos nila para sa parada. Halimbawa, noong taong 2019 ay gumastos sila ng tinatayang $5 million at 500,000. Ngayong taon, dahil ipinagdiriwang nila ang 80th anniversary ng pagtatapos ng pakikibaka ng Soviet Union noong World War II, malamang na mas malaki pa ang gagastusin ni Putin kahit pa malaki na ang nabawas sa reserbang pondo ng Russia. Sa kabilang banda, may pagkakataon ang Ukraine na makapinsala ng malaki sa Russia. Ang mga sundalong magmamartsa sa parada at ang mga kagamitang ipapakita ay malinaw na mga target. Maging si Putin mismo ay maaaring puntiryahin. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung magpapakita o magsasalita siya sa parada. Pero kung gagawin niya ito, ay baka samantalahin ng Ukraine ang pagkakataon upang umatake gamit ang drone o missile. Maaring gamitin ang parada bilang pagkakataon upang patamaan mismo ang pinuno ng Russia. Ngunit kahit hindi mangyari ito,
malinaw na hindi magiging kasing enggrande ang parada ngayong taon kung ikukumpara sa mga nagdaang taon. Bagamat may ilang leader ng mundo ang inaasahang dadalo, kasama na si Chinese President Xi Jinping, halos wala namang leader mula sa Europe o alinmang bansa na kaalyado ng Russia noong World War II ang magpapadala ng kinatawan. Ang tanging leader mula sa European Union na dadalo ay si Slovakian Prime Minister Robert Fico na nakatanggap na rin ng matinding batikos dahil sa kanyang pagdalo. Umaasa si Putin na ang presensya ng ilang leader ng mundo ay makakapigil sa Ukraine na umatake. Subalit kung magtatagumpay siya sa planong ito ay wala pang nakakaalam. At ang halos tiyak lamang ay hindi magpapatuloy ang tigil putukan sa Ukraine. Patuloy ang pag-atake ng Russia, habang ang Ukraine naman ay magpapatuloy sa pagtatanggol at magsasagawa ng sariling mga opensiba sa mga teritoryo ng Russia. Kahit paiwasan nilang targetin ang mismong parada ay hindi titigil ang sagupaan. Sa gitna ng lahat ng ito ay malinaw na hindi magtatagumpay ang plano ni Putin na gamitin ang parada at ang pansamantalang tigil putukan bilang paraan upang manipulahin ng United States. Bakit natin ito nasasabi? Noong May 4 ay nagbigay ng panayam si United States President Donald Trump. Tinukoy siya tungkol sa isang panukalang batas na magpapataw ng bagong parusa sa Russia. Ang batas na ito ay inihain ng kanyang kaalyado na si Senator Lindsey Graham. Nang tanungin kung pipirmahan niya ang panukalang ito, ay sinabi ni Trump na nakadepende kung magpapakita ang Russia ng kagustuhang makamit ang kapayapaan. Isa itong malinaw na babala para kay Putin. Hindi naniniwala ang United States na sineseryoso niya ang sarili niyang mungkahi na tigil putukan. Gayunpaman, patuloy pa rin nilang binabantayan ang kanyang mga kilos.